Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Kasinungalingan, maaaring pa paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Totoo naman ang sinasabi niya na medyo nakakahiya. Nakakahiya talagang isyong to, lalo't sinasangkot ang First Lady ng Pilipinas. Sa wakas, lumabas na si Madam Claire. Sabi niya hindi daw naapektuhan ang First Lady sa mga isyu na sinasangkot dito at hindi daw naapektuhan or magigiba ang gobyerno dahil sa kumakalat na cocaine overdose na to. Nasasangkot na naman ang Marcos administration about sa drugs. Ito na nga yung matagal nang ini-issue sa kanya, kaya nga yung bangag na yan kapag ang tao nakikita yung Pangulong Marcos, binabantugan siyang bangag, halos yun na nga lang itawag sa kanya Diba yan din ang ini-issue ni PPRD sa kanya dati na may karga. Tapos ngayon nadadamay o na nasasabit sa pangalan ng kanyang asawa yung drugs issue na naman na to. Parang pinoprove lang nila na totoo talaga yung sinasabi ng dating Pangulo about sa paggamit ng drugs ng Marcos administration. Kumakalat na yan dati pa. Yan yung ini-issue sa kanila. Hindi masisira ang administrasyon o yung government ngayon. Matagal na nga ang sira Kung talagang walang kasalanan ang First Lady, dati naman mahilig yan magpa-interview. Pero mula pumutok yung pagkamatay ni Tantoco na to, never na magpa-interview yung First Lady. Which is lagi naman yung ginagawa yan dati. Tama. At ngayon, ang masaklap, pansinin nyo dinideny na ng Malacanang na hindi daw part ng entourage ng First Lady si Tantoco. Pero maraming video, maraming picture na yung First Lady daw, yung mga huling taong nakasama nito. Sana kung diba, lagi naman nagpapa-interview yung First Lady, bakit ngayon hindi siya nagpapa-interview na to clear yung pangalan niya? Kasi ginagawa naman niya yan dati Ngayon, yung nagsasalita para sa kanya is si Claire, si Madam Claire. Truth yan. Ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi.
Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interest. Naglabas ang Malacanang ng itinerary or kumbaga ng mga activity ng First Lady na si Lisa Marcos noong March 8, which is yan yung araw na namatay tong si Tantoco, na ini-involve siya, na companion siya, nakasama siya. Naglabas ang Malacanang ng activity na ginawa ng First Lady para i-prove na wala siya doon. Iba yung hotel ni Tantoco, may activity siya. Pero hindi inaasahan ng Malacanang ang mga netizen. Sobrang bilis niyan. May nakapag-print screen na during March 8 na yan, magkasama si Tantoco at ang First Lady. At yan din yung nirelease na report sa LA na companion talaga ni Tantoco na namatay siya sa cocaine overdose at companion niya yung First Lady. Dapat isa yan, dapat sinasagot yan, hindi sinasagot yan ng administrasyon or ni First Lady kung bakit yung taong kasama ng First Lady ay namatay at ang reason pa is cocaine overdose. What does Lisa has to do with the cocaine on the table and the floor? Kasi doon sa document, ang sabi companions sila. Companions of the victim were summoned. Of course, syempre, chinek niya si Donna Kersey, record supervisor, vinalidate niya kasi may pirma dito and everything kung legit ba. So ayan, nakita talaga sa employee spotlight, Beverly Hills Police Department na si Donna Kersey ay record supervisor. Alam mo yan, it puts legitimacy to this document na pinost ni Sir Bobby Tiglao. Ang First Lady daw talaga ang companion of the victim. Yan yung kumakalat ngayon online na report from Beverly Hills Police Department. Kahit naglabas na sila ng mga picture or activity ni First Lady na nagsasabing may mga activities siyang ginawa noong March 8, hindi niya kasama si Tantoco, hindi naman dinideny niya na hindi niya entourage si Tantoco, pero may mga picture post online, may mga videos na kumakalat na kasama ng First Lady si Tantoco ng March 8 na yan, na si Tantoco during that time is malakas pa. Tapos yung report na yan na kumakalat online, nga ngayon tinake down yung report na yan pero syempre mabilis talaga ang mga netizen, nakakuha talaga sila ng copy na ang report na yan, which is tong record supervisor na to na si Donna Kersey, ay legit talaga na part siya ng Beverly Hills Police Department, na sinasabi na ang kasama nung during namatay si Tantoco ay ang First Lady Lisa Marcos. Kung sinasabi ng Malacanang na fake news yan, di ilabas nila ang totoong autopsy report ng pagkamatay ni Tantoco. At ilabas din nila yung police report. Kasi hanggat wala silang ilalabas na documents, yun talaga ang paniniwalaan ng tao. Kung wala silang malabas na report, sagutin nila bakit yung kasama ng First Lady
ay namatay. Bakit namatay ito, nakasama siya, at ang result pa is namatay dahil sa cocaine overdose? Dapat sagutin yan. Hindi yan paninira. Yan yung nilabas. Yan yung kumakalat na report ngayon. Galing sa LA, police report at medical report nung taong yan. Which is, kasama yung first lady. So muli,